Hello mga mami, for today's video, bale ito na yung pangatlong topper doon sa Harry Potter na cake na ginagawa ko. So rice crisps yan siya, may chocolate chips pa din siya para mas masarap, hindi siya yung rice crisps na plain lang, di ba? And then, i-shape ko na siya na bilog, tapos babalutan mo siya ng twice ng fondant para mas mas shape siya, mas hindi siya ganun bako-bako. Pero minsan hindi fondant yung binabalot ko dyan, kundi tinunaw din na marshmallow. Yung pinaka-final layer nga pala na itong fondant, kulay golden brown siya, para pag nilagyan ko na siya ng metallic gold, mas highlight yung kanyang pagkakakinang. Tapos ayan, binilog-bilog ko na. And then, yung texture nga pala na yan, hindi ko siya ginaya nyo sa inspo na parang, pina-shape na mahabang string na fondant, and then, saka mo siya pinaikot-ikot na ganyan. Ang ginawa ko dito is, inililok, ano ba yun? Inokit, in-engrave, in-emboss. Basta ganun. Ginamitan ko siya ng ganyan tool, tapos yung parang mag-shape siya na nakaangat. Para kahit pa paano, mas unique siya, diba? Kung may igaganda naman kasi minsan sa inspo, try natin. Kaya lang, syempre, matutuwa kaya si customer. Baka mamaya sabihin niya, inibay ko yung inspo, no? Kaya lang kasi, ginaya ko yan yung doon sa sample mismo ng mga ball na golden snitch. Yung doon kasi sa inspo, hindi siya buo eh. Kaya sabi ko, sige na nga, iukit ko na lang ng ganyan para kahit paano is mas maganda din siya tignan. So, yun nga lang, mas matrabaho yan. Tapos, dapat may ganyan ka ding tools para mas maganda yung shape niya. Hindi masisira yung fondant mo. Tapos, dapat yan, medyo malambot-lambot pa yung fondant, hindi pa siya overnight rest. Tapos, ito na, gagawin ko na yun sa wing na part. Yung nakita nyo na wire na kulay white na yan, ayan yung mga excess na, di ba may mga nabibili na butterfly na mga topper. Hindi naman kasi siya nagagamit lahat, kaya, ayan, napapakinabangan ko sa mga ganyang mga topper. Tapos, yung sa may wing na part na yan, pinapanipis ko siya na maigi para hindi siya ganun kabigat. Pero yung doon sa tinusukan ko ng wire, medyo makapal yung part na yun. Ayan, part na lang. Kailangan manipis siya para kahit paano hindi siya ganun kabigat. Tapos ito na nga, shinape ko na yung kanyang wings, di ba? So, nakakatuwa lang sa mga ganyan. Iba-ibang mga order, di ba? Nakakaipon na tayo ng mga tools. Tapos, ito na nga, tiyagaan lang siya. Nilagyan ko nga pala yun siya ng parang, texture pa sa gilid. Tapos, ito, guguhit-guhitan mo lang siya na outline. Pwede namang hindi na gamitan ng ganyan. Pwede mo na siya i-diretso tagayin. Kaya lang ako, baka mamaya kasi hindi ko siya mapantay-pantay. Kaya, yan. Hiniwa-hiwa ko muna siya ng ganyan tools. Tapos, ayan, parang nilagyan ko ng butas-butas na ganyan. Medyo hindi ko totally ginaya yun doon sa inspo kasi nga, mas maganda kasi yun doon sa sa ball mismo. Ito nga part niyan may butas-butas yan siya doon sa puno. Kaya lang syempre hindi mo siya, ayan yung nakita nyo, binubutasan ko maliit, diba? Pero yung doon sa info, diba, nagkakahiwalay talaga, may siwang yan. Pero hindi ko siya pwedeng siwangan kaya baka maghiwalay yung wings na yan. Ganun lang. Tapos dito nagkukulay na ako ng metallic gold. Premium quality yan. Siya paubos na. Kaya sabi ko, teka, ito nga gagamitin ko maliit na brush. Kaya lang sabi ko, naku, baka 10 years pa bago ako matapos. Pag ito kasing brush na yan na ginagamit ko, ang daming naaksaya na na edible metallic gold. Kaya sabi ko, yung maliit lang. Kaya lang no choice naman ako, kaya baka abutin ako ng siyam-siyam, di pa ako tapos. And then, hindi ko na binuhos yung metallic gold doon sa may, what you call it, yung doon sa lemon extract, diba? Tapos, eto na, natapos ko na siyang kulayan, itinusok ko na yung wing. Ganyan lang siya, diba? Parang ang cute ng tignan niya. Yun lang, parang feeling ko napahaba. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao!